Isang gabing puno ng tensyon, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari na magpapatulala sa lahat. Matapos ang ilang mga kasunduan at tulungan na naganap sa pagitan ni Jenny at Divina, isang malupit na pagsubok ang dumating na magbibigay daan sa isang masalimuot na sitwasyon. Si Jenny, na dati-rati kalmado at mahinahon, ay biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang mga salitang binitiwan ni Divina sa kanya ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Hindi inaasahan ni Divina na ang mga salitang iyon ay mag-iiwan ng sugat sa kanyang kaibigan. Akala ni Divina na nag-aalala lang siya para kay Jai at iyon lang ang nais niyang iparating kay Jenny. Pero hindi niya inaasahan na ang mga salitang iyon ay magdudulot ng matinding kirot kay Jenny na siya pang tumulong sa kanya noon. Ang kagalakan at kalmado sa relasyon nila ay naurong ng dahil sa isang saglit na hindi pagkakaintindihan. Matapos ang kanilang pag-uusap, si Jenny ay hindi na makapaghintay pa na ipahayag ang kanyang mga nararamdaman kay Divina. At sa gitna ng galit at pagkabigo, naisip niyang kailangan niyang makuha ang kanyang katarungan. Hindi lang siya magiging biktima, siya rin ay may kakayahan na gumanti. Huwag mong gawing biro ang lahat ng tulong ko, ang naisip ni Jenny. Dahil hindi ko kayang maging tahimik habang nilalapastangan nila ako. Ang desisyon ni Jenny ay bigla at matinding gumugol sa kanyang isipan. Pinili niyang magplano at handang gawin ang lahat ng kinakailangan upang matutunan ni Divina na hindi siya dapat basta-basta tuksuhin o saktan. Kaya't nang magdesisyon si Divina na umuwi na at iwanan si Jenny sa kanyang mga nararamdaman, hindi niya akalain na may mga hakbang na ang huli upang ayusin ang mga bagay na nagbukas ng kanilang alitan. Iniiwasan na siya ni Jenny na hindi na nagbigay ng anumang atensyon sa kanya. Ang mga panahoy nagbabago at hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. Si Divina, na nanatiling kalmado, ay iniisip na baka bukas ay mawala rin ang galit ni Jenny, kaya tinanggap na lamang niya ito. Subalit, nagulat si Divina nang umalis siya at lumikas mula sa kinaroroonan, bumalik sa kanyang mga hakbang at tiningnan ang nangyaring pagbabago. Nang makaalis si Divina, agad na tumawag si Jenny sa kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Dado. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay si Jenny na kailangang iparating kay Dado. Ang lahat ng ito ay mailayunin at nais niyang ipaalam kay Dado ang isang lihim na matagal nang ipinagkait kay Divina. Nang makita ni Jenny ang numero ni Dado, hindi na siya nagdalawang isip pa. Tinawagan niya ito. Ngunit hindi sumagot si Dado. Tumawag ulit siya ng maraming beses, ngunit wala pa ring tugon. Ang matinding kaba ni Jenny ay sumasakit na sa kanyang dibdib, pero hindi siya tumigil. Hanggang sa wakas ay sumagot si Dado, ngunit hindi agad nakapagsalita. Marahang nagsalita si Dado, "Pasensya na, Jenny. May sakit ako, hindi ko kayang tumayo at gumalaw, kaya't hindi ko agad nasagot ang iyong tawag." Hindi sumagot agad si Jenny, ngunit may mga sagot siya na itinatagong lihim. "Okay lang, Dado. Salamat at sinagot mo ang tawag ko. Pero may isang bagay na gusto kong malaman mo. Isang bagay na may kinalaman kay Princess, ang ipinagmamalaki mong anak ni Divina," ang sabi ni Jenny na hindi kayang itago ang mga alalahanin sa kanyang mga mata. Si Dado, na naguguluhan, ay nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't anak nga siya ni Divina?" Dito na nagsimula ang isang matinding pagsisiwalat. "Hindi, Dado. Hindi totoong anak ni Divina si Princess. Nagpapanggap lamang siya. At kung hindi mo ititigil ang pagtanggap kay Princess bilang anak ni Divina, magugulo ang lahat. Baka ikaw pa ang mawala ng pamilya." Isang malaking shock sa kabila ng pagkagalit na nadarama ni Dado. Hindi makapaniwala sa sinasabi ni Jenny, kaya't nagdesisyon siyang magtanong kay Divina. "Subukan mong tanungin si Divina. Ang mga sinasabi ko ay hindi basta-basta. May mga bagay akong alam na hindi mo pa alam," dagdag ni Jenny na may kaba sa bawat salitang binitiwan. Samantalang si Divina, na umaasa pa rin na magbabalik si Jenny sa normal, ay hindi alam ang magaganap. Tensyon ang sumik sa buong lungsod, at ang lihim na nakatago sa matagal na panahon ay maaaring magdulot ng isang malaking away na hindi nila inaasahan. Pagkatapos nitong masaktan ni Jenny sa mga nasabi ni Divina sa kanya, agad namang nakapagdesisyon si Jenny na humanda kay Divina. Kailangan na umano niyang gantihan ito dahil sobra na ang ginagawa ni Divina. Hindi na raw nito naisip kung paano siya tinutulungan ni Jenny, at ngayon, pinapalabas na siya nitong masama, at hindi man lang naisip kung paano siya nasaktan.
Si Divina, na minsang tinulungan si Jenny, ay hindi inaasahan na magiging sanhi ng kanyang sakit ang mga salita niya. Walang kamalay-malay si Divina na ang mga salitang iyon ay tumama kay Jenny at nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Para kay Divina, parang walang nangyari, ni hindi nito inisip kung ano ang nararamdaman ng iba. Nakaramdam ng pagkalito si Divina nang makita niyang tila, hindi na siya pinapansin ng kanyang pinsan. Dati-rati, ang kanilang relasyon ay puno ng saya at pagtutulungan, ngunit ngayon ay tila may agwat na. Hindi na nagdalawang isip si Divina at nagdesisyon siyang umalis na lamang, iniisip na baka lumipas lang ang sama ng loob ni Jenny at babalik din sila sa dati. Ngunit sa kabila ng kanyang desisyon, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag na kaba. Sa bawat hakbang na ginawa ni Divina papalayo, pakiramdam niya ay may mga mata sa kanyang likuran na nakatingin sa kanya, naghihintay ng pagkakataon na siya ay lumingon. Habang papalabas ng bahay, natanaw ni Divina ang isang pamilyar na anino sa sulok ng kanyang mata. Isa itong estranghero, isang hindi kilalang lalaki na nakatambay sa kanto. Parang may nangyaring hindi mabuting usapan sa kanilang lugar, ngunit hindi na ito inisip pa ni Divina. Pumunta na siya sa kabila ng nararamdamang kaba sa dibdib. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nagpa siya si Divina na ipagpatuloy ang buhay ng normal, ngunit hindi maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Sa kabilang banda, si Jenny ay hindi nagpatalo. Nang makaalis si Divina, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng numero ni Dado. Hindi siya makapapayag na magpatuloy ang mga kasinungalingan ni Divina at kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang makita ni Jenny ang numero ni Dado, agad niyang tinawagan ito, ngunit hindi ito sinagot. Tumawag siya ng tumawag, hindi nagtatagal, bumangon na ang isang alon ng tensyon sa kanyang puso. Isang matinding pangangailangan ng sagot at hindi siya titigil hanggat hindi ito makakamtan. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Dado ay nakahiga sa kanyang kama, humihingal at hindi kayang tumayo dahil sa isang matinding karamdaman na dumapo sa kanya. Kahit paano, napansin niyang may mga tawag mula kay Jenny, ngunit hindi niya kayang sagutin ito agad. Dahil sa takot na baka may masamang nangyari kay Jenny, pinilit ni Dado na sagutin ang tawag ni Jenny. "Sorry, Jenny." Hindi ko agad nasagot. Nahihirapan akong gumalaw, ang saad ni Dado habang binabaybay ang sakit na nararamdaman. Si Jenny, bagamat nababahala, ay nagpasalamat na sinagot ni Dado ang kanyang tawag. "Okay lang po, Dado. Salamat at binigyan mo pa ako ng pagkakataon na makausap ka. Mayroon lang akong kailangang sabihin sa iyo." Anya, ang tinig ni Jenny ay puno ng determinasyon. "Dado, kailangan mong malaman na hindi totoo na anak ni Divina si Princess. Siya po ay nagpapanggap lamang. Huwag mong hayaang makuha siya ni Divina, kasi alam ko na lang po na magdudulot lang ito ng sakit sa kanya." Nang marinig ni Dado ang mga salitang iyon, parang isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang katawan. Naguguluhan siya at natataranta, hindi alam kung paano magre-react sa mga pahayag ni Jenny. Hindi pa rin niya matanggap na may ganitong lihim na itinatago si Divina, at mas lalong hindi niya kayang tanggapin na siya pala ay isang bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Samantalang sa kabilang dako, si Divina ay patuloy na nag-iisip sa mga nangyari. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Hindi niya naisip na ang kanyang mga kasinungalingan ay magdadala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Sa bawat kanto ng kanyang buhay, unti-unting dumarating ang mga katotohanan na hindi na kayang itago. Sa harap ng mga katanungang ito, ang buhay ni Divina at Jenny ay magiging puno ng sagutan, lihim, at mga damdaming hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang ginagamit natin. Ang patuloy na laban ng mga puso at isipan ay magsisilbing daan patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Ipinagpatuloy ni Jenny ang pagtawag kay Dado, habang si Divina naman ay nagsimula ng makaramdam ng mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Ang mga pahiwatig ay nagsasabi na hindi pa tapos ang kanilang kwento. Tanging ang oras ang makakapagsabi kung sino ang magwawagi sa pagitan ng mga lihim at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala at paalala, hindi napigilan ni Charlene ang kanyang sarili. Nang sabihin ni Raymond na handa na ang kanilang mga papeles para sa kanilang annulment, hindi na siya nakapagpigil at agad na nagbitaw ng mga salitang puno ng hinagpis. Ang mga mata ni Charlene ay namumugto na, tanda ng mga luha na matagal nang pinipigilan. "Hindi mo ba alam kung anong nararamdaman ko?" ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. "Bakit hindi mo ako pinakinggan, Raymond?
Hindi ko alam kung paano pa kita mapapatunayan na wala akong kasalanan. Mabilis na itinagilid ni Raymond ang ulo, parang may bigat na nag-uumapaw mula sa kanyang dibdib. Bakit mo ako pinagtaksilan, Charlene? Bakit kailangan mo pa itong gawing masakit? Ano pa bang gusto mong patunayan? Sumabog ang kanyang mga saloobin. Naramdaman ni Charlene na parang mundo ay bumagsak sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ng buong puso ay iniisip na siya ang nagkasala. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Sigaw ni Raymond. Ang katotohanan na hindi ko matanggap. Ang katotohanan na pinagtaksilan mo ako. Sa mga salitang iyon, napaluha si Charlene. Ang sakit ay bumangon mula sa kanyang kaluluwa, pero pinilit niyang maging matatag. Raymond, hindi ko ikaw pinagtaksilan. Iyon ang katotohanan. Nakatingin si Charlene kay Raymond, ang mga mata nito ay puno ng hinagpis at pagnanais na mapakinggan. Kung gusto mong malaman ang totoo, puntahan mo siya, tanungin mo siya. Hindi ko alam kung paano ko pa masusustento ang mga pangarap natin kung hindi mo ako pinapakinggan. Ang mga salita ni Charlene ay nagdulot ng isang saglit na katahimikan. Si Raymond, bagamat nasaktan, ay nag-isip ng malalim. Ipinagpaliban niya ang sagot at pinilit maghinay-hinay upang mapag-isipan ang mga pangyayari. Ang hirap ng desisyon na kanyang pinagdadaanan ay halos bumagsak sa kanyang mga balikat. Kaya't nang muling nagsalita si Charlene, naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Raymond, iniisip mo ba talaga ang lahat ng mga ginawa ko? Hindi ko na kayang magpanggap pa na wala akong ginugol na oras para ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Ang bawat salita ni Charlene ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin, pero ang totoo, hindi ko kayang mawala ka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Raymond ay parang tinangay na ng alon ng galit at takot. Hanggang ngayon, magsisinungaling ka pa rin, sigaw niya. Bakit hindi mo sabihin ang buong katotohanan? Bakit hindi mo aminin na ikaw ang nagtakip sa mga lihim? Habang nagsasalita, isang masalimuot na alaala ang bumulusok sa isipan ni Charlene. Ang mga gabing puno ng mga hindi masabi-sabing saloobin, ang mga oras na naisip niyang maglakbay sa ibang daigdig, ang mga pagkakataong ang puso niya ay tila nawawala sa mundong ibabaw. Kung tutuusin, ang lahat ng ito ay nagsimula noong dumating si Ron sa kanilang buhay. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nakatagpo ng ebidensya si Charlene. Lihim niyang tinutok ang kanyang atensyon kay Raymond na sinasabing hindi ito nakagawa ng mali, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbukas sa isang katotohanan na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Nakita niya ang mga mensahe sa cellphone ni Raymond, ang mga larawan ng ibang babae, at ang mga patagilid na usapan sa telepono na nagbigay liwanag sa mga katanungan sa kanyang isipan. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi siya maaaring mawala ng pagkakataon. Ipinagpapalagay ko na lahat ng ito, pero kung magpatuloy ka sa mga kasinungalingan mo, wala na akong magagawa pa, wika ni Charlene. Pinag-isipan ni Raymond ang sinabi ng asawa at naramdaman niya ang matinding takot. Mahal ko pa rin ikaw, Charlene. Pero hindi ko na kayang magpatawad. Ang tono ni Raymond ay puno ng kalungkutan at panghihinayang. Si Charlene, bagamat nasaktan, ay nagpa siya na magpatuloy sa laban. Kung wala na akong magagawa, tatanggapin ko ito. Ngunit sana, sa huli, malaman mo na hindi ko ikaw pinagtaksilan. Wala akong ibang hangarin kundi ang makapiling ka. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Raymond ay nagdulot ng matinding takot kay Charlene. Wala na akong magagawa, ang desisyon ko ay tapos na. Mag-a-announce na ako ng annulment. Hindi na nakapagsalita si Charlene, ngunit ang mga mata niyang puno ng hinagpis at pagdududa ay nagsabi ng lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang buong buhay nila ay tila nagbago magpakailanman. Walang nakakalam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang tanging alam nila, ang kanilang relasyon ay umabot na sa dulo ng kalsadang walang daan. Nanlaki ang mga mata ni Don Julio matapos sabihin ni Divina na ang kanyang type umano ay mga matatanda, at ang makita umano niyang tumitibok ang puso ni Don Julio ay tila isang senyales ng tadhana. Laking gulat ni Don Julio nang marinig ito, at hindi niya maintindihan kung bakit si Divina, na mas bata sa kanya, ay tila may kakaibang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Divina na si Don Julio na raw ang kanyang hinihintindi at nililigawan. Bago pa man makapag-isip ng maayos si Don Julio, inilahad ni Divina ang isang alok, "Kasal tayo, Don Julio." Agad niyang tinignan si Divina mula ulo hanggang paa.
Hindi mapaliwanag ang nararamdaman ni Don Julio sa mga mata ni Divina na puno ng pagnanasa at misteryo. Habang ang mga mata ni Divina ay kumikislap sa kislap ng matinding pagnanasa, ang mga mata ni Don Julio ay nagsimulang magduda. Kung nakuha mo na ang ibang matanda, sabi ni Don Julio nang may kasamang irita, huwag mong subukang gawing biro ito sa akin. Lumakas ang tibok ng puso ni Don Julio at tinanong si Divina, bakit ako? Ano ba ang talagang layunin mo? Walang sagot si Divina, pero nakita ni Don Julio ang mga ngiti sa labi ng dalaga na puno ng misteryo. Nabigla si Divina sa sinabi ni Don Julio at hindi inaasahan ang ganong reaksyon mula sa kanya. Natawa si Divina, subalit hindi ito ang tawa ng isang nanloloko, kundi isang tawa ng pagkatalo, ngunit may halong kasiyahan. Hindi mo pa ba naiintindihan, sabi ni Divina habang nilapitan si Don Julio. Hindi ito tungkol sa pera o kayamanan. Hindi ko alam kung anong meron ka, pero ang puso ko ay tumitibok lang para sa iyo, Don Julio. Ngunit nang marinig ito, lalo pang nag-init ang ulo ni Don Julio. Magtira ka naman ng konting respeto para sa sarili mo, sigaw ni Don Julio. Huwag mong gawing biro ang mga nararamdaman ng tao. Kung gusto mong maglaro, maghanap ka ng ibang matanda. Lumabas ang mga salitang iyon ng mabilis, parang isang pagkatalo. Subalit si Divina, sa kabila ng lahat ng sinabi ni Don Julio, ay hindi tinatanggap ang kanyang galit. Tinitigan siya ni Divina ng may kabuntot ng ngiti. Don Julio, hindi ako naglalaro. Gusto ko lang na magtiwala ka sa akin. At sa isang iglap, nilapitan niya si Don Julio at niyakap ito ng mahigpit, iniwasan ang lahat ng pagdududa at agam-agam. Hinawakan ni Divina ang pisngi ni Don Julio at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa kanya. Nanlumo si Don Julio. Huwag, Divina, sumigaw siya, ngunit tila baga hindi siya kayang pigilin ng kanyang puso. May kakaibang init ang nararamdaman niyang bumangon mula sa kanyang dibdib. Ang puso niya na matagal nang nagsasawa sa mga babae ng kanyang edad ay unti-unting humuhumok sa mga mata ni Divina. Nang maghiwalay sila, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanila. Hindi pa rin makapaniwala si Don Julio sa mga nangyari. Ang kanyang puso ay patuloy na pumipintig, ngunit sa isang iglap, naiwan siyang naguguluhan. Bakit ganito, ang tanging tanong niya sa sarili. Don Julio, nagsimula si Divina, ang boses nito ay puno ng pagnanasa at lihim. Nais ko lamang na magkaroon tayo ng kaunting privacy. Nais ko lamang na malaman mo kung gaano kita pinahahalagahan. Walang sabi-sabi, agad na hinawakan ni Divina ang kamay ni Don Julio at dinala siya sa isang hotel na malapit lang sa lugar. Puno ng tensyon at kaba, ang bawat hakbang nila ay tila mga pangarap na hindi alam kung saan hahantong. Pagkapasok nila sa kwarto ng hotel, agad na isinagawa ni Divina ang lahat ng kanyang alam. Ang bawat galaw ay may kasamang pagmamadali at init na walang makapagsasabi kung ano ang magiging kalalabasan. Sa bawat segundo, ang tensyon sa pagitan nila ay sumasabog, at sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy si Divina na pinakita ang kanyang pagmamahal at dedikasyon kay Don Julio. Tuwang-tuwa siya nang makita ang reaksyon ni Don Julio. Hindi na ito lumaban at nagpatuloy siya sa pagsunod sa mga pangarap ni Divina. Sa mga huling sandali ng gabi, nagdesisyon si Don Julio. Isdo, ang sagot niya ng may kasamang ngiti. Si Divina ay hindi nakapagsalita, pero sa kanyang mga mata, makikita ang kasiyahan at ligaya na nag-aalab. Ang mga tanong at duda ay naglaho sa hangin. Ang puso ni Don Julio ay nanumbalik, ngunit sa hindi inaasahang paraan. Napapayag ni Divina si Don Julio na pakasalan siya, ngunit mayroon pa ring mga tanong sa kanilang hinaharap. Si Charlene, na napuno ng galit, ay hindi na kayang pigilan ang kanyang emosyon matapos niyang malaman ang isang matinding katotohanan. Si Raymond, ang kanyang asawa, ay pinirmahan na ang annulment papers na hindi niya alam. Si Charlene, ang pinakamalapit na kaibigan ni Charlene, ay nabigla at nagdesisyong alamin kung anong nangyari. Walang kamalay-malay si Charlene na ito na pala ang magiging simula ng lahat ng sakuna. Nang malamang ni Charlene ang lahat, agad itong sumugod kay Raymond. Wala na siyang pakialam sa mga maaaring mangyari, ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan ang kanyang dignidad at ang pagmamahal niya kay Charlene. Sa isang galit na tinig, sinabi niya kay Raymond, hindi pa ba sapat ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin? Ginugol ko ang taon ko sa pag-aalaga at pagmamahal sa iyo. At ito pala ang ibabalik mo sa akin. Si Raymond, na tila wala ng ibang magawa kundi ang magtangkang ipaliwanag ang kanyang sarili, ay nagkamali ng sinabi.
Ipinahayag niyang hindi annulment papers ang pinapirmahan niya kay Charlene, kundi isang simpleng dokumento na kailangan lang niyang ipasa sa kanyang mga kasama sa negosyo. Ngunit si Charlene, na hindi na makayanan ang sakit, ay sumabog na at tinawag siya ni Charlene na isang itaksil at sinungaling. Habang nagtatalo sila, biglang pumasok si Divina, ang kapatid ni Charlene, at nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag, wala ng pag-ibig si Raymond kay Charlene. Siya ay nakikipag-annulment dahil matagal na niyang pinagtaksilan si Charlene. Alam ko dahil nakita ko siyang makipag-date sa ibang babae habang mag-asawa pa kayo. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama kay Charlene. Wala na siyang ibang narinig kundi ang sarili niyang puso na tumitibok ng mabilis. Ang galit ni Charlene ay naglaho at napalitan ng takot at pagkabigla. Hindi niya akalain na ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay may itinatagong lihim. Si Charlene, na puno ng galit at pagkabigo, ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit naguguluhan siya sa damdamin. Hindi niya alam kung sino ang mas dapat sisihin, si Raymond ba na may lihim na nakatagong pagmamahal sa ibang tao, o si Divina na naglalabas ng mga lihim na tila may ibang layunin. Tigil na, Divina! Huwag mong gawing masakit pa ang lahat, sigaw ni Charlene habang tinatangka niyang pigilan ang sarili sa pagtangis. Ano bang gusto mong mangyari? Siraan ako. Hindi ko na kayang harapin ang lahat ng ito. Ang kanyang mga salita ay napuno ng takot at kalituhan. Sa kanyang kalooban, naguguluhan siya. Nais niyang malaman ang totoo, ngunit natatakot siyang mawalan ng mga mahal sa buhay. Lalo pat ang mga pinagmula ng sakit ay mula sa mga tao na minsan niyang itinuring na pamilya. Ngunit si Raymond, na hindi pa rin kayang aminin ang buong katotohanan, ay nanatiling tahimik. Bawat sagot niya ay nagiging mas matalim, mas puno ng pag-iwas at mga salitang wala ng kredibilidad. Si Charlene, bagamat nahulog sa isang emosyonal na bitag, ay nagdesisyon na hindi na siya maniniwala sa mga salitang walang kasiguraduhan. Hinarap niya si Raymond at sinabi, pwede ba na magsimula tayo muli? Pwede ba na maging tapat ka sa akin ngayon? Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo at ayokong manatili sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng tensyon, si Charlene ay tumigil at napatingin kay Divina. Lahat ng mga mata sa silid ay nakatuon sa kanila, nag-aabang kung ano ang mangyayari. Ngunit bago pa man makapagsalita si Divina, may isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Isang misteryosong lalaki ang lumabas mula sa madilim na sulok ng kwarto. Ang lalaki ay walang iba kundi si Ben, isang matagal ng kaibigan ni Charlene, ngunit mailihim na pagkakakilanlan. Nasa likod ni Ben ang isang malaking lihim na makapagpapabago sa takbo ng kwento. Charlene, sabi ni Ben na may seryosong mukha, ako ang nakakaalam ng buong katotohanan. Raymond, hindi ka na makakatago pa. Ang mga lihim mo ay malalantad. Ang biglaang pagpasok ni Ben at ang kanyang pahayag ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa lahat. Si Charlene, na ngayon ay halos mawalan ng lakas, ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Anong ibig mong sabihin, Ben? Tanong ni Charlene. Sa huling saglit, ipinaliwanag ni Ben na siya ang tunay na tao sa likod ng lahat ng kasinungalingan at si Raymond, sa kabila ng lahat ng pag-iwas at pagtatangka niyang magtago, ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng lihim na natagpuan ni Ben. Isa itong malupit na pagtatapos sa isang kwento ng taksil, pag-ibig at kasinungalingan. Hindi na ito nakapagpigil pa itong si Charlene. Pagkatapos nitong makita ni Madam Sonia, ay agad naman din itong nilapitan ni Madam Sonia. Si Charlene, na nakakaramdam ng matinding kaba, ay nagtakip ng kanyang mukha gamit ang kamay at sinubukang umiwas ng tingin kay Madam Sonia. Ngunit si Madam Sonia ay mabilis na naglakad papunta sa kanya at nagtanong, gusto mo pa bang magpakita sa akin? Ikinagulat ni Charlene ang naririnig mula sa bibig ni Madam Sonia. Napabuntong hininga si Charlene, pakiramdam niya ay natutuklasan na ng lahat ang mga lihim na matagal niyang itinagong mabigat sa kanyang puso. Hindi na siya nakatakas pa sa mga tanong at pananaw ng mga tao sa paligid niya. Agad niyang sagot kay Madam Sonia, wala na ba akong karapatan na lumabas at magpakita sa harap ng ibang tao? Hindi ko po sinasadya na makita niyo ako. Si Madam Sonia, na may malamlam at matalim na tingin, ay nagsalita na may kabigatan, Charlene, hindi mo ba alam? Ngayon na alam ko na ang lahat ng tungkol sa iyong relasyon kay Raymond, wala na akong ibang magagawa kundi ipaalam sa kanya na hindi ka na ang tamang kasama sa buhay ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang tinadtad na kutsilyo sa puso ni Charlene.
Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, galit o lungkot. Ngunit naramdaman niyang natapos na ang lahat ng kanyang mga pangarap. Nagtulungan ang mga luha ni Charlene at hindi na niya kayang pigilin ang mga damdamin. Hindi ko po ginusto to, ang sigaw ni Charlene. Pinaasa ako ni Raymond. Pinaglaruan niya ako. Ngunit hindi pinansin ni Madam Sonia ang mga paliwanag ni Charlene. Hindi siya maawaan. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Hindi ka pwedeng maging parte ng pamilya namin. Kailangan mong umalis at huwag nang babalik, ang mahigpit na utos ni Madam Sonia. Nagulat si Charlene at sa sobrang sakit na nararamdaman, napaluha na lamang siya. Ngunit, Raymond Pouty. Humihikbi niyang sagot, sana man lang po ay mag-usap kami. Ngunit hindi pa tapos si Madam Sonia, wala nang silbi ang mga usapan. Alam ko na ang lahat. Siya'y nagmamagaling na hindi ko kaya ang katulad mo. Ang mga salitang iyon ay tumusok kay Charlie na parang isang matalim na tinik. Alam niyang hindi na siya maliligtas mula sa galit ni Madam Sonia. Walang ibang natirang pag-asa. Wala na po akong magagawa po, wika niya sa pagkapilay ng kaluluwa. Ngunit bago tuluyang magtapos ang kanilang usapan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang hinawakan ni Madam Sonia ang kamay ni Charlene. Nanlaki ang mga mata ni Charlene at napatingin siya kay Madam Sonia. Hindi siya nakakibo, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakahawak na iyon. At bago pa man nakapagsalita si Charlene, binanggit ni Madam Sonia, magkaayos na lang tayo. Kung ayaw mong magkaaway tayo, magpirma na tayo ng divorce papers. Ang mga salitang iyon ay gumulantang kay Charlene. Napaisip siya kung paano nangyari ang lahat ng ito. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang iwanan ng anak ni Madam Sonia sa kabila ng mga paghihirap na tinamo nila? Sinubukan ni Charlene na pigilin ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya nakaya. Hindi ko po kayang gawin yan, sabi niya, na parang may magaan na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ko po kayang makita ang sarili kong iniwanan sa ganitong kalagayan. Ngunit si Madam Sonia ay walang awa. Hindi mo ba naiintindihan? Niloloko mo lang ang anak ko at hindi ko papayagan na maging bahagi ka ng aming buhay. Huwag ka nang bumalik dito. Si Charlene, na hindi na makayanan ang sakit ng pagkatalo, ay nagsimulang magtulakan palayo kay Madam Sonia. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan, siya ay hindi na bahagi ng pamilya ni Raymond. Naiwan siyang mag-isa, nakatayo sa harap ng matitinding paghamon sa buhay, at ang tanging magagawa niya ay magsimula muli. Naglakad siya palayo ng mabigat ang mga paa, ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga matinding pagsubok, pinili pa rin ni Charlene na huwag sumuko. Marami pa siyang pinagdadaanan at alam niyang hindi ito magiging madali. Pero isang bagay lang ang sigurado sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamtan ang hustisya at ang tunay na kaligayahan na matagal na niyang pinapangarap. At sa mga susunod na kaganapan, isang malaking tanong ang sumik sa isip ni Charlene, magbabalik pa kaya siya sa buhay ng kanyang asawa, o ito na ang katapusan ng kanilang kwento. Sa isang tahimik na bayan ng City Jail, kung saan ang bawat araw ay puno ng pagsubok at drama, isang kwento ng pagtataksil, lihim, at pagmamahal ang nag-aalab. At ngayon, muling magbabalik ang isang karakter na hindi inaasahan ng marami, si Princess, isang dalagang nagtaglay ng matinding lakas at tapang upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga maling paratang. Ngunit ngayon, siya ay dumaan na sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, ang mapatunayan na siya ay inosente at muling mabuhay sa harap ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa paglaya mula sa kulungan, may isang tao na tumuligsa sa kanya at nagbigay ng sakit sa kanyang puso, si Libby, ang matagal ng kaaway ni Princess. Ang mga mata ni Princess ay puno ng tanong nang makita niyang nilapitan siya ni Libby na mailuha sa mata. Hindi siya makapaniwala sa mga sumunod na pangyayari. Laging magkasungit sila ni Libby at ngayon, nakatayo ito sa kanyang harapan, nagmamakaawa at hindi na makapagpigil sa emosyon. Princess, pinalayas ako ng mommy ko, ang malungkot na pahayag ni Libby habang patuloy na humahagulhol. Si Princess ay napatigil sa kanyang pwesto, tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Hindi kailanman niya naisip na magiging ganito ang sitwasyon ni Libby. Alam niyang mabait ang ina ni Libby, si Charlene, at hindi ito karaniwang tao na magtatakwil ng anak. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Libby ay parang isang dagok na tumama kay Princess. Magaling lang umanong umakting ang mommy ko.
Lahat ng mga taong nakakakita sa kanya ay iniisip na mabait siya, pero sa totoo lang, hindi. Pinapalabas lang niya na mabuti siya, pero ngayon pinagtulungan niya akong palayasin. Tinutok ni Princess ang kanyang mga mata kay Libby at sinubukang unawain ang nangyari. Ang pakiramdam ng galit at awa ay nahalo sa kanyang puso. Hindi alam ni Princess kung ano ang sasabihin, ngunit hindi siya makapapayag na makita ang isang tao, lalo na si Libby, na mawalan ng tirahan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Libby sa kanya, isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao ang nag-utos sa kanya na magpatawad. Libby, hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ng mommy mo, pero... Nagsimulang magsalita si Princess. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Matutulog ka muna dito, okay? Wala kang dapat ipag-alala. Napahinto si Libby at tumingin kay Princess ng maihalong takot at pasasalamat. Talaga, ang tanong ni Libby, hindi makapaniwala sa alo. Ang mga mata ni Princess ay naglalaman ng isang malalim na pag-unawa at nagbigay ito ng tiwala kay Libby na hindi pa rin naurong. Sagot ni Princess. Pwede kang matulog dito muna at makakapag-isip ka ng maayos. Habang si Libby ay naguguluhan at nalulumbay, si Princess ay iniisip ang mga sunod na hakbang. Hindi niya alam kung anong dahilan ng ina ni Libby, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya makaligtas sa tanong na, paano kung may mas malalim pang dahilan ang mga pangyayari? Habang ang dalawa ay naglalakad patungo sa loob ng bahay ni Princess, hindi nila alam na may mga mata na nakamasid sa kanila. Si Charles, ang estrangherong nagtatago sa dilim, ay nagmamasid mula sa malayo, tinatanaw ang bawat galaw ng dalawa. May mga lihim siya na nais itago, at ang mga plano niya ay hindi pa tapos. Hindi makakapayag si Charles na basta na lang tanggapin ni Princess ang isang tao na may mga sekreto. At ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad ni Princess kay Libby? Hindi ito ang katapusan ng lahat. Princess, ang bulong ni Libby habang papasok sila sa kwarto. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano. Tinutok ni Princess ang kanyang tingin sa kanya, nag-aalala at nagtatanong. Ano iyon, Libby? Kung magkakahiwalay tayo, Princess, may mga bagay na hindi mo pa alam, sagot ni Libby habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May isang lihim na itinatago ko na baka magbago ang lahat. Habang ang mga salita ni Libby ay nag-iwan ng mga tanong sa isip ni Princess, si Charles, na nasa dilim, ay nagpasya na magtulungan sa pagplano ng susunod na hakbang. Ang mga palihim na pagkilos, mga lihim na minsan ay nakabaon, ay unti-unting lalabas sa liwanag, at ito ay magdudulot ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Sa mga susunod na araw, patuloy na maghihintay ang mga manonood sa kaganapan ng mga susunod na hakbang. Ano ang mangyayari sa mga karakter na ito? Makakamtan kaya ni Libby ang kanyang pagnanais na magbago? O ang mga lihim ng nakaraan ay maghahatid sa kanila sa mas malupit na hinaharap? Yan ang abangan sa e-Princess ng City Gel, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na episodes ng inyong paboritong drama.